Isa lang ang team na makakatalo sa Lakers sa playoff dahil sa LeBron at Luka duo. Ayon sa loob ng NBA, Lonnie Walker babalik na sa NBA, pumirma ng kontrata, at Kevin Durant nilinaw na ang dahilan kung bakit umayaw sa Warriors reunion at hindi dahil kay Draymond Green. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. May mataas na pag-asa si Nick Wright para sa tambalan ni na LeBron James at Luka Doncic sa Los Angeles Lakers, ngunit naniniwala siyang may isang team na kayang pigilan sila. Matapos ang NBA All-Star Weekend, walang fanbase na mas sabik kaysa sa Laker Nation. Pagkatapos ng isang linggong pahinga, muling mapapanood ng mga tagahanga ang dynamic duo ni na LeBron at Luka sa aksyon. Bagamat naglaro na ang dalawa sa dalawang laban bago ang All-Star break, malayo pa iyon sa kanilang tunay na potensyal dahil sa iba't ibang dahilan. Nick Wright, tanging Boston Celtics ang may kakayahang pigilan sina LeBron at Luka sa playoffs. Sa loob ng maraming taon, ikinukumpara si Doncic kay James dahil sa kanilang magkahawig na estilo ng paglalaro. Individually, parehong kahanga-hanga ang dalawa, ngunit paano kung magsanib-pwersa sila? Naniniwala si Wright na magiging unstoppable sila. Napakaiba ng team ng Lakers. Wala silang tradisyonal na big man pero malalaki sila. Sa kanilang playoff rotation maliban kay Austin Reeves, halos lahat ay nasa 6 feet 7 inches or 6 feet 8 inches. Sa tingin ko, napakahirap nilang matchup para sa lahat sa Western Conference. Ani ni Wright sa first things first. Gayunpaman, may isang hadlang na nakikita siya. Sa tingin ko, ang tanging kopo ng may tamang personnel para bantayan ng maayos sina LeBron at Luka ay ang Boston Celtics. Kung makikita natin ang playoff LeBron at playoff Luka, magiging lehitimong banta sila sa bawat serye. Dagdag niya, ang Celtics ay may mga manlalarong gaya ni na Jason Tatum, Jaylen Brown, Kristaps Porzingis at Jrue Holiday na maaaring salit-salitang dumepensa laban sa tambalang James Doncic. Bukod pa rito, sila ang kasalukuyang defending champions at kung maghaharap ang Lakers at Celtics sa NBA Finals, magiging isang matinding serye ito kahit pa may LeBron at Luka ang Lakers. Lakers versus Celtics sa huling 5 laban. Ang Lakers at Celtics ay may isa sa pinakamalaking rivalries sa kasaysayan ng NBA. Sa ngayon, may mas magandang roster ang Celtics kumpara sa Lakers. Sa kanilang huling 5 laban, may 3-2 record for Celtics versus Lakers. Ngunit isang nakakatuwang detalye ang lumilitaw, nanalo ang Lakers sa kanilang huling 2 laban kontra Boston at sa 2 panalong iyon, wala sina LeBron James at Anthony Davis. Sa halip, si Austin Reeves ang nagdomina laban sa 18 beses na NBA champions. Kung magkikita ang dalawang koponan sa NBA Finals, maaaring si Reeves ang maging X-factor na magdadala ng tagumpay sa Lakers. Kayo mga kaibigan, sino sa tingin nyo ang mananalo? Sa ibang balita naman, ang veteranong guard na si Lonnie Walker IV ay babalik sa NBA at pipirma ng 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng $3.7 million kasama ang Philadelphia Sixers ayon kay Shams Charania. Si Walker na kamakailan ay naglaro sa ibang bansa para sa BC Zalgiris sa Lithuania ay may NBA opt-out clause sa kanyang kontrata na kailangang i-activate bago ang Pebrero 18. Si Walker, ang ika 18 overall pick last year 2018, ay naglaro ng kanyang unang 4 na season sa San Antonio Spurs bago lumipat sa Los Angeles Lakers at Brooklyn Nets sa kabila ng pag-score ng 9.7 points per game off the bench last 2023-24 season at pagpapakita ng pinahusay na 3-point shooting 38.4% in 4.7 attempts. Hindi siya nakakuha ng garantisadong kontrata sa free agency noong nakaraang summer. Sumali siya sa training camp ng Boston Celtics at bagamat nagpakitang gilas sa preseason, napilitan ng Celtics na i-waive siya dahil sa luxury tax concerns. Sa halip na maglaro sa G League, pinili ni Walker na subukan ang kanyang pagkakataon sa Europa. Sa kanyang 19 na laro sa EuroLeague, isang kontinental na kompetisyon na maihahalin tulad sa Champions League sa soccer, nag-average siya ng 13.6 points, 3.2 rebounds, at 1.8 assists while having 33.3% shooting from the 3-point range sa loob ng humigit kumulang 22 minuto bawat laro. Si Walker, na lumaki sa Reading, Pennsylvania, ay ngayon sasali sa isang Sixers team na kasalukuyang nasa gitna ng isang nakakadismayang season, pangunahing dahil sa mga injury. Si Joel Embiid ay nakapaglaro lamang ng 17 beses at ang bagong Big 3 ng team na sina Embiid, Paul George at Tyrese Maxey ay nagkasama lamang sa loob ng 252 minuto sa court.
Natalo ang Sixers sa kanilang huling 5 laro bago ang All-Star break dahilan upang bumagsak ang kanilang record sa 20-34. Nasa ika-11 pwesto sila sa Eastern Conference at 1.5 laro ang agwat mula sa Chicago Bulls para sa huling play-in tournament spot. May oras pa para habulin ng Sixers ang Bulls, ngunit tila malabo na silang umangat ng higit pa sa ika-10 pwesto dahil sa 5.5 laro na agwat sa ika-9 na pwesto na hawak ng Miami Heat. Maaari namang makatulong si Walker sa Sixers mula sa bench, lalo na kung maipapakita niya ang kanyang husay sa shooting tulad ng ginawa niya noong nakaraang season sa NBA. Pero maaaring huli na ang lahat para sa Philadelphia ngayong season. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, si Kevin Durant ay hindi interesado sa isang mid-season trade mula sa Phoenix Suns papunta sa Warriors at may makatuwirang dahilan siya. Ayon sa ulat, may napagkasundo ang blockbuster trade ang Golden State at Phoenix na magbabalik sa superstar forward sa Bay Area. Ngunit tinapos mismo ni Durant ang posibilidad ng deal sa pamamagitan ng pagpapahayag na ayaw niyang bumalik sa Warriors, isang desisyon na iginalang ng organisasyon. Nang tanungin si Golden State coach Steve Kerr tungkol sa nasabing trade ng ESPN reporter na si Om Yang-misuk noong NBA All-Star Weekend, sinabi niyang nauunawaan niya kung bakit ayaw ni Durant bumalik sa Warriors. Hindi ko siya sinisisi kahit kaunti sa hindi pagnanais na balikan ang mga bagay dito, sabi ni Kerr sa ESPN. Ang daming panlalait na natanggap ni Kevin, tipong, oh sumasakay ka lang sa bandwagon, nang pumirma siya sa Golden State bilang free agent noong 2016. Tapos nanalo siya ng Finals MVP ng 2 beses sunod-sunod. Pero kahit ganon, may bumabatikos pa rin sa kanya. Bagaman may punto ang paliwanag ni Kerr, may mga nagsasabi na maaaring hindi interesado si Durant sa isang reunion sa Warriors dahil sa kanyang masalimuot na kasaysayan kasama ang dating kakampi na si Draymond Green. Sa isang eksklusibong panayam kay ESPN's Malika Andrews na ipinalabas nitong Miyerkules sa episode ng NBA Today, pinabulaanan ni Durant ang parehong haka-haka at isiniwalat ang totoong dahilan kung bakit ayaw niyang bumalik sa Warriors. Laging may sinasabi ang mga tao tungkol sa akin, sabi ni Durant kay Andrews. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ayaw kong bumalik. Ayaw ko lang talagang matrade sa kalagitnaan ng season. Wala akong sama ng loob sa naging panahon ko sa Warriors. At hindi rin dahil sa issue kay Draymond. Sa dulo ng lahat, ayaw ko lang maglipat-lipat at gusto kong tapusin ang season kasama ang Phoenix para makita kung ano ang magagawa namin. Masaya akong nandito pa rin ako. Ayan na nga. Ang desisyon ni Durant na huwag ilipat ang kanyang buhay sa kalagitnaan ng season ay may katuturan. Kahit na para sa isang pagkakataong muling makasama ang organisasyong nagbigay sa kanya ng 2 kampyonato. Marami pang oras para suriin ang kanyang sitwasyon sa Suns sa off-season, kung saan muling maaaring lumakas ang usapan tungkol sa trade kung mabibigo ang Phoenix na makapasok sa malalim na bahagi ng NBA playoffs o sa playoffs mismo. Ngayon mga kaibigan, anong masasabi niyo sa sagot ni Kevin Durant?